naming Diyos, salamat po ng napakarami. Uli, kakatipon kaming magkakapatid sa tulong ng teknolohiya upang isagawa namin napakahalagang pananagutan namin habang kami ay nabubuhay, na ikaw ay aming sambahin, Ama, walhatiin ang iyong banal na pangalan. Salamat, nakabahagi kami sa biyayang ito, ang karapatang ipinagkaloob mo sa amin, pang maisagawa ang pagsamba na makapagbibigay sa iyo ng kalwalhatian. Salamat sa pag-unawa, salamat sa pagtitiyaga, sa dami ng aming mga kapintasan, mga pagkakamali. Hindi kami karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Salamat, Ama. Hanggang ngayon, ibinibigay mo ang pagkakataon. Inuunawa mo ang iyong mga anak. Puspos ka po ng pag-ibig. Ang habag mo'y nagpapatuloy. Siyang nagbibigay sa amin ng pag-asa. Salamat sa pag-iingat mo sa amin, Ama. Salamat sa pagliligtas mo. Narito kami, may buhay at may lakas. Siyang ginagamit namin sa aming mga paglilingkod sa iyo. Kulang ang mga salita. Kulang ang sandali para sa isahin namin ang lahat ng kabutihan. Ngunit nababatid mo naman ang aming mga puso. Kung gaano po ang aming pagsusumikap na laging tumanaw ng utang na loob. Kilalanin ang lahat ng gawa mo sa buhay namin. Tanggapin mo na lamang ang iyong mga anak. Minsan pa'y paghindapatin mo po kami sa iyong banal na harapan. Tanggapin mo ang aming pagsamba. Nilulwalhati ka ng aming mga puso. Salamat sa bawat pagsamba namin. Lagi ka naming nakakapili. Isinusugo mo ang iyong banal na espiritu. Ipinadarama mo sa amin. Pinalalakas mo kami. Binibigyan ng panibagong pag-asa. Purihin ka, Ama. Salamat. Salamat po. Tanggapin mo ang iyong mga hilir. Panginoong Yesus, ipamagitan mo kami sa Ama. Salamat din, Panginoon. Nariyan kang lagi para kami ilapit sa Ama. Salamat sa pag-alalay mo sa amin at pagpapalakas sa panahon ng mga kapigatian. Salamat, Panginoon. Lagi kang nagpapagunita sa amin. Panginoon, tanggapin mo ang aming pagpupuri sa iyo. Sinasamba ka ng aming mga puso. Amang banal, muli kaming mag-aaral ng iyong mga salita. Pakihandang lubos ang aming mga puso. Patuloy naming sampalatayanan at ibuhay ang iyong mga aral. Patuloy kaming maging dapat. Patuloy na makapaghanda sa kaligtasang mabilis na dumarating. Pumalagi kaming nakaugnay sa diwat layunin ng pagsusubo sa mga uling araw. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yeso Kristo. Amen.
Mga mahal na kapatid, ang Iglesia ni Cristo po ay laganap na sa narating na po nito ang halos lahat ng kontinente. Kaya kakalat na ang mga lokal sa iba't ibang mga bansa. Dahil dito, ang mga kaanim nito ay kabilang sa iba't ibang rasa o lahi na mayroong magkakaibang kagawian o customs at kultura. Ilan sa mga nakagawian at kultura na ito ay maaring salungat sa doktrina at mga tuntuning ipinatutupad sa Iglesia. Kapag ang pamamahala ay nagtuturo ng mga aral o kapag ang mga magulang ay nagpapayo sa kanilang mga anak tungkol sa Christian values, mayroong ibang mga tao na nakakaroon ng maling isipan na ang itinuturo sa kanila ay Filipino customs and culture o kaugalian at kulturang Pilipino. Tama po ba ito? Dapat po bang pahalagahan ang kultura at tradisyon ng anumang bansa ng higit sa pagpapahalaga sa mga aral ng Diyos na ating tinanggap at sinasampalatayanan? Bakit po hindi natin dapat payagang ang lahing pinagmulan natin ay makapangibabaw sa ating buhay bilang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? Sa anong lahi po ba kabilang ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? Sa Galatia 3:28, ang sabi ng Biblia, walang magiging Hudyo o Griego man. Walang magiging alipin o malaya man. Walang magiging lalaki o babae man. Sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Kaya ang mga taong nasa loob ng Iglesia ni Cristo, ano man ang kanilang lahi, ano man ang kasarian o estado sa lipunan, alipin man o malaya, sila ay iisa kay Kristo. Ano po ang katumbas nito? Ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay iisang lahi na lamang ng Diyos. Lahi ni Kristo. Kaya ang tawag ay Kristiyano. Ano ang pribilehiyong tinanggap ng mga kay Kristo o mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? Sa 3:29, ang sabi ng Biblia, kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham. Pansinin ninyo yon. Kung kayo'y kay Kristo, yung kay Kristo, yun yung Iglesia ni Cristo. Kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pamana. Mahalaga po kung gayon na ang tao ay magkaroon ng kaugnayan kay Abraham. Sapagkat ayon sa Biblia, ang mga binhi ni Abraham, ang mga tagapagmana ayon sa pangako. Bakit ang may kaugnayan kay Abraham o ang kanyang mga binhi? Bakit sila ang tagapagmana? Kapag ibinaba natin ang pagbasa sa talatang 29, ang sabi ng Biblia, kay Abraham nga sinabi ang mga pangako. At sa kanyang binhi, sa iyong binhi na si Kristo. Sana napansin ninyo. Hindi lamang para kay Abraham ang pangako, kundi ang sabi, at sa kanyang binhi, sa iyong binhi na si Kristo. Ang mga naging iisa kay Kristo, sila ba ay mga anak ni Abraham sa laman? Sa Roma 9:8, ang sabi ng Biblia, hindi mga anak sa laman ang mga anak ng Diyos, kundi ang mga anak sa pangako siyang ibibilang na isang binhi.
Sumakatuwid ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay binhi din ni Abraham, hindi sa laman, bilang mga sangkap ng katawan ni Cristo. Sa harap ng Diyos, ang Iglesia ni Cristo ay isang taong bago. Matay sa Efeso 2:15 at Colosas 1:2. Kaya isang binhi lang. Si Cristo, siya ang ulo. Kasama ang mga sangkap ng kanyang katawan. Ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Sa harap ng Diyos, isang taong bago. Hindi man tayo binhi ni Abraham sa laman. Subalit binhi rin tayo ni Abraham ayon sa pangako. Dahil sa ating pagiging kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kaya sabi kanina, kung kayo'y kay Kristo, Iglesia ni Cristo, kayo nga'y binhi ni Abraham. Paano tayo naging Iglesia ni Cristo? Tayo ay bunga ng gawain ng huling pagsusugod. Ito po ang dahilan kaya sa loob ng Iglesia ni Cristo, pinagmulang lahi o kulay ng balat ng tao ay hindi na ang isyu. Nais ko lang papansin sa inyo mga kapatid. Kaya nung ipahayag ng Diyos ang hula patungkol kay kapatid na Felix Manalo sa Isaias 41:9 hanggang 10, ikaw ay aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa. Tinawag kita sa mga sulok niyaon. Pinagsabihan kita, ikaw ay aking lingkod. Aking pinili ka at hindi kita itinakwil. Natatandaan nyo yan, mga kapatid. Diba? Yun ang 9. Yung talatang 8, so 9, 10, sa unahan ng 9, 8, sinabi ng Diyos, ikaw na Jacob, tinawag ng Diyos na Jacob eh. Sino ba yung Jacob, mga kapatid? Anak ni Isaac, na anak ni Abraham. Binhi ni Abraham sa laman. Pero ang sugo na si kapatid na Felix Manalo'y tinawag din ng Diyos na Jacob. Sa hula pa lang. Pero hindi na yung Jacob ang tinutukoy doon sa laman. Kasi nung sabihin ng Diyos sa pamamagitan ni Isaias yung hula, malaon ng patay si Jacob na binhi ni Isaac, binhi ni Abraham. So ibang Jacob na ito. Ang Jacob na ito, yun yung talatang 9 hanggang 10 sa katauhan kapatid na Felix. Doon ay para ipakita ng Diyos ang kapatid na Felix Manalo at ang Iglesia ni Cristo na naging bunga ng kanyang gawaing pangangaral. Talagang lahi ni Abraham. Binhi ni Abraham. Balik tayo sa leksyon. Ito ang dahilan, mga kapatid, kaya sa loob ng Iglesia ni Cristo, ang pinagmulang lahi o kulay ng balat ng tao ay hindi na ang issue. Ang binibigyang halaga natin sa loob ng Iglesia ni Cristo ay ang ating pagiging iisa kay Cristo o ang ating pagka-Iglesia ni Cristo. Sapagkat hindi na tayo lahi ng sinuman o ng anuman, kundi tayo ay lahi na ni Cristo. Lahing Kristiyano. Kaya saan ang pagkamamamayan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? Na lahi ni Cristo. Sa Filipos 3:20 hanggang 21, sabi ng Biblia, ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Ano po ang mahalagang maunawaan natin? Natural lamang, mga kapatid, na tayo ay mamamayan ng langit. Sapagkat ang ating lahi ay lahi ni Cristo. Lahing Kristiyano. Taga saan ba si Cristo? Taga langit. Naroon siya sa kanan ng Ama. Lahi tayo ni Cristo. Kaya ang ating citizenship ay sa langit din. Ang sabi nga po ni Apostol Pablo, tayo ay mga estranghero lamang na nakikipamayan sa daigdig na ito. Naglalakbay lamang tayo rito patungo sa ating tunay na bayan, ang bayang banal. Paano tayo makapananahan doon? Ang sabi ng Biblia sa talatang 21,
hinihintay naman natin ang tagapagligtas ang Panginoong Jesucristo na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkabababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalwalhatian. Kaya, hindi natin dapat pahalagahan ang kaugalian at kultura ng anumang bansa ng higit sa kaugalian at kulturang Kristiyano o ang kapakanan ng ating pagka-iglesia. Hindi natin itinuturo, mga kapatid, baka kayo ipagkamali ating ng pagkaunawa. Hindi natin itinuturo na hindi dapat pahalagahan ang kaugalian at kultura ng anumang bansa. Ngunit kung alinman sa mga ito ay sasalungat sa doktrina sa loob ng Iglesia ni Kristo, ang ating higit na pahahalagahan at susundin ay ang mga aral ni Kristo na inihayag ng Diyos. Kanyang mga kapatid, pero lang akong babanggitin na bagay sa susunod na pagsamba natin, nasabihin niya kasama ito. Isang halimbawa na pinatutupad sa maraming mga bansa, yung divorce, yung legal na panghihiwalay, yan ay malapit na patupad sa Pilipinas. Sapagkat yan ay pinagtibay na sa Kongreso. At yan ay iaakyat na nila sa Senado. At kung yan ay pahihintulutan sa Senado at pinagtibay ng Pangulo ng bansa, yan ay magiging batas na sa Pilipinas. Yan ang sinasabi sa bagay. Yan po ay sa ibang mga bansa, sa Estados Unidos, maraming bansa sa Europa. Legal na yan, talagang pinatutupad na yan. Yan ang sinasabi na hindi maaaring ipangibabaw sa ating doktrina sa pagsunod natin sa aral ng Diyos. Sapagkat ano aral ng Diyos? Ang pinapagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin. Kaya hindi pwedeng paghiwalayin ang ikinasal na. Lalo na yung mga kasal sa loob ng Iglesia ni Kristo. Ano ang panawagan ni Kristo sa kanyang mga tagasunod o sa mga tunay na Kristiyano? Sa Mateo 19:28, sabi ng Biblia, sinabi ni Jesus sa kanila, at totohanang sinasabi ko sa inyo, na kayong nagsisunod sa akin sa pagbabagong lahi, pagkauupo ng anak ng tao sa luklukan ng kanyang kalwalhatian, kayo na may magsisiupo sa 12 luklukan. Ano napansin niyo, mga kapatid? Kasi nga sabi kanina sa Filipos, babaguhin itong ating katawan, gagawing malwalhati tulad ng katawan ni Kristong malwalhati para tayo makapanahan doon sa bayang banal. Dito naman, sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo na kayong nagsisunod sa akin. Tayo yung lahi ni Kristo. Lahing Kristiyano. Sa pagbabagong lahi. Hindi na pinag-uusapan yung lahi natin. Pilipino ka man, Amerikano ka man. Lahing Kristiyano na tayo. Yun ang sinasabi rito ni Kristo. Kayong nagsisunod sa akin sa pagbabagong lahi, pagkauupo ng anak ng tao sa luklukan ng kanyang kalwalhatian doon sa bayang banal, kayo na may magsisiupo sa 12 luklukan. Ano kung gayon ang mahalagang matupad sa atin bilang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo, na tayo ay sumama at sumunod kay Kristo sa pagbabagong lahi upang makasama rin niya tayo sa kanyang malwalhating kaharian. Ano ang dapat nating mapansin? Na ang lahat ng umanib sa Iglesia ni Kristo ay nagpanibagong lahi. Sila at si Kristo ay magkakasama sa isang lahi. Sila ngayon ay mga mamamayan ng langit. Subalit, sapat ba na umanib sa Iglesia ni Kristo upang makasama ni Kristo sa pagbabagong lahi? Paano natin maisa sa katuparan ang pagbabagong lahi sa ating pag-anib sa Iglesia ni Kristo?
Sa Roma, sa 6:3-4, ang sabi ng Biblia, hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan. Makatwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya ni Kristo sa pamamagitan ng bautismo. Sa makatwid, noong tanggapin po natin ang tunay na bautismo sa kamatayan at naging mga kaanim sa Iglesia ni Kristo, mayroong namatay at nalibing sa atin. Alin ang namatay at nalibing sa atin sa bautismo? Sa talatang 6, ang sabi ng Biblia, ang dati nating pagkatao, yun ang namatay, ay naipako na sa krus kasama niya, kaya namatay eh. Upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Kaya paano natin dapat ituring ang ating mga sarili? Sa 11, dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos, sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Iisang lahi na lang, lahing Kristiyano. Kaya dapat patay na sa kasalanan. Ang patay ay wala nang magagawang anuman. Kaya ang patay sa kasalanan ay hindi na dapat na masumpukan sa paggawa ng anumang kasalanan. Ano dapat nating makita, mga kapatid? Hindi sapat na Iglesia ni Kristo lang para ikaw ay maging lahi ni Kristo o lahing Kristiyano. Meron pa tayong dapat na gawin. Meron tayong dapat maisakatuparan para makumpleto yung pagbabagong lahi. Kailangan patay na tayo sa kasalanan. Ano pa ang katibayan ng mga sumama sa pagbabagong lahi na itinatag ni Kristo? Ano ang dapat na iwanan ng mga natuto at sumunod kay Kristo sa pagbabagong lahi? Sa Efeso 4:21, sabi ng Biblia, iwanan ninyo ang dating pagkatao, ang dating pamumuhay. Umarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa, inyong dating masasamang gawa. Yun yung mga kasalanang dating ginagawa nung hindi pa Iglesia ni Kristo. Namatay at nalibing na yun sa bautismo. Kaya dapat wala na. O hinubad na po natin yun. Yung dating pagkatao. Yung dating masamang paraan ng pamumuhay. Ano pa ang dapat mabago sa atin na sumama sa pagbabagong lahi? 23-24, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang pagkatao na nilikang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Kaya hindi lamang ang masamang gawa ang dapat mawala sa atin, kundi pati ang masamang diwa at pag-iisip, sapagkat siyang nagtutulak sa tao sa masamang gawain. Kaninong isipan ang dapat taglayin natin upang ang laging magawa natin ay ang matuwid at tama sa paningin ng Diyos? Sa Filipos 2:5 at 8, magkakaroon tayo ng pag-iisip na tulad ng sa ating Panginoon Kristo, maging masunurin sa Diyos hanggang kamatayan. Ano po ang hindi natin dapat isipin kapag tinatagubilinan tayo na iwan na ang dating masamang paraan ng pamumuhay? Hindi natin dapat isipin na ang ipinatutupad sa atin ay ang kaugalian at kultura ng ibang bansa. Hindi dapat natin isaalang-alang na ito ang bagong buhay ng isang Kristiyano. Yan ang dapat maging buhay ng isang lahi ni Kristo, ng isang sumama sa pagbabagong lahi. Sino po ang dapat mabuhay sa atin ngayong tayo ay nagpanibagong lahi? Sa Galatia 2:20, sabi ng isang tunay na Kristiyano, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. At hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ano po ang katumbas? Kung ano gusto ni Kristo, siyang nakapangyayari sa buhay natin. Hindi na ang ating sariling gusto. Sa ibang salita, ito ang pagtatanggi ng sarili. Binibigyan natin ng daan ang mga aral ni Kristo
na siyang maghari sa ating buhay. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Bilang mga kalahi ni Kristo, taglay natin ang kanyang isipan na nagmasunog hanggang sa kamatayan. Kayong tayo'y mga kaanib na sa Iglesia ni Kristo, ano ang dapat nating matatag na pananigan o sampalatayana? Lasya 3:26 hanggang 29, sabi ng Biblia, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, inyong pagbabagong lahi, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ng ating sampalataya ng lubos, mga kapatid. Ngayong Iglesia ni Kristo na tayo, totoong nagpanibagong lahi tayo kasama ni Kristo. Mga anak na tayo ng Diyos. Pero sinong Iglesia ni Kristo ang kinikilalang mga anak ng Diyos? Sabi ng Biblia, si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit. Napansin niyo yung sinabi? Si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit nang kayo'y nabautismo sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, inyong sa pagbabagong lahi. Anong naging estado nila pagkatapos ng pagbabagong lahi? Ang sabi pa doon sa wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Isa ni Kristo na lahing Kristiyano. Isinuot na si Kristo. Paano na sila nabubuhay? Hindi na sila nabubuhay sa sarili, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa kanila. Anong tiyak na maaasahan natin? Yun yung nasa dulo. Ang sabi po, kayo'y kay Kristo, kayo'y mga anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako. Napakapalad natin mga kapatid. Sapagkat sa buhay pa lamang na ito, tatamasahin natin ang mga pagpapalang pinaka. Kaguluhan ang daigdig. Lumubhaman ng mga nakapangingilabot na mga pangyayari sa sanlibutan. Ganigin man ang mundo ng iba't ibang mapagsalang mga kalamidad. Hindi tayo madadamay. Sapagkat mga anak tayo ng Diyos. Protektado niya tayo. Higit sa lahat. Isang araw mula ngayon, kasama nating mamanahin buhay na walang at maninirahan sa tunay nating bayan, sa bayang banal, magpakailan-kailan. Matutupad sa atin, pinahayag ng Biblia, na tayo luluwalhating kasama ni Kristo doon sa bayang. Awa sana ang Ama sa ating paglalakbay sa habang hinihintay na ang araw na mapalad na tayong pabayaan, lalo na sa panahon ng mga pagsubok at ay dinadalaw ng mga kanumpayan at kapigatian. Pagkamabigat ang mga suliranin sa tahan, lagi nating mapunta. Mga anak tayo ng Diyos. Mapit tayo sa panalangin. Lagi tayong dumulog sa Kanya. Lagi nating isandig sa Kanyang ating buhay. Lagi tayong magtagumiling sa ating buhay para patuloy na tayong linga. Saan man tayong makarating, siyang lagi nating makasama. Iyak tayong makararating sa piling doon sa Kanyang banal na araw. Mayo kayo mga kapatid, tayo po'y mananal. Salamat po ng marami, Ama. Muling sinariwa mo sa amin ang mahalagang leksyong ito. Muli mong sinariwa sa amin napakahalagang biyaya na aming nabahag sa pagsusugong kay kapatid ng Felix Manag. Naging Iglesia ni Kristo kami. Naging lahing Kristiyano kami. Naging binhi kami ni Abraham.
at ngayon ay mga tagapagmana ng iyong mga sa buhay pa lamang na ito, nananalig kaming lubos bilang mga anak mo, hindi mo kami pababayaan. Kita namin, Ama, at dama namin araw-araw kung paano mo tinutupad ito sa amin. Dahil sa bigat ng mga pagsubok na pinagdaraanan namin, hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. Naroon ka lagi, Ama. Ikaw ang saklolo namin. Ikaw ang aming lakas. Ikaw ang aming inspirasyon. Ikaw ang nagtataguyod sa amin hanggang ngayon. Narito kami magkakasama sa banal na pagsambang naming sinasampalatayan na kanina pa'y tinutunghayan. Narito ka, Ama, at sinasamahan mo kami. Pinadarama mo sa amin ang iyong pag-ibig. Binibigyan mo kami ng kaaliwan. Palibasa'y nalalaman kailangan namin. Ama, maawa ka, patuloy mo kami pinag. Palakasin mo kaming lahat. Wala kang lalaktawan. Ang mga may sakit, pagalingin mo. Aliwin mo ang mga nalulungkot. Ang mga suliranin sa tahanan, bigyan mo po ng lunas. Lahat kami, alalayan mo kami araw-araw. Lahat kami makapanindigan sa pagsunod sa iyong mga aral. Higit naming palagahan ang kaugalian at kulturang Kristiyano. Higit sa anumang nakagawian ng tao sa buhay na ito. Lalo na kung lalabag ito sa iyong mga aral. Lalo naming sundin ay ang iyong mga kalooban. Huwag mo kaming bibitiwan, Ama. Hawakan mo kaming mahigpit. Bawat sambahayan, tulungan mo kaming maging karapat-dapat na lang sa iyong banal na harapan. Panginoong Hesus, ipamagitan mo po kami sa Ama. Alalayan mo kami araw-araw. Alalahan mo mga hinirang mo nagkamali at naligaw dahil sa maling pananampalataya. Bigyan mo ng pagkakataon makapanumbalik sa tunay na paglilingkod, sa tunay na pagkakilala. Muling makasama namin sa ganitong mga pagsamba. Higit sa lahat, muling magkaroon ng dakilang pag-asa sa kaligtasan, lalong-lalo na sa pagiging mamamayan sa bayang banal. Tulungan mo kaming lahat. Matupad sa amin. Kaming lahat ay makarating sa iyong kalwalan. Ama, huwag mong pababayaan. Mga lingkod mo patuloy na nagdaranas ng pag-uusig at kaapihan. Mga nagsipangalat ang nasa bilangguan, lalo na ang pamilya ng kapatid na Eranio Bana. Patuloy mong ligapin, kalingain sa buhay nila, ipagkaloob ang kanilang pangangailangan. Panatilihin mong matatag ang pag-asa. Patuloy na magtiwala sa iyong mga nananalig kaming lubos at isa't pa. Binasbasan mo kaming magkakapatid at ang aming pagsamba na kalwalhati sa iyong mga. Hihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus.